Tayong lahat at ating basahin ang text natin sa araw na ito. Buksan po natin ang Bible natin sa Deuteronomy chapter 14, verse 2. Praise the Lord. So kung may mga hawak po tayong mga Bibles, hard copies, pwede po nating basahin din doon. At kung mga walang dala ngayon na Bible, meron po tayo dito na ipinapakita. Sabi po rito, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Bansang Pilipinas o Israel lang? Siyempre, actually, patungkol ito sa Israel. Pero tayo na mga nakakilala sa Panginoon, ikaw ay pinili at itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon na pinili ka, itinalaga ka, galing ka diyan sa lugar na yan, dinadala ka sa ganitong lugar. Pinili ka niya, inilayo ka niya sa isang bagay na pwedeng mapahama ka, pwede kang mapariwara. So ang topic po natin ngayong araw na ito ay set apart. Handa na po ba tayo? Pag sinabi mong set apart, kakaiba ka. Dinadala ka ng Panginoon sa isang lugar na hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapariwara. Sige po, bago po tayo tumakbo sa ating mensahe sa araw na ito, ay manalangin po muna tayo sa Panginoon. Nabigyan tayo ng Diyos ng wisdom, ng karunungan para maunawaan natin kung anong mensahe niya sa araw na ito. Panginoon, salamat. Salamat o Diyos, tunay na pinapakita nyo sa amin ang katagumpayan. Lord, pag sinabing katagumpayan, Lord, nararanasan namin, nalalasap namin, Panginoon, ang kaligayahan sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan sapagkat pinagtagumpay nyo na kami, Panginoon. Ang gagawin na lang namin is manampalataya, magtiwala na kami, Panginoon, ay pinili nyo at inilalagay sa isang lugar kung saan hindi kami mahahadlangan na magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay. Para God, right now, ang bawat isa na naririto ngayon, maging ang makakapanood, Lord God, ay dalangin namin na magkaroon kami ng bukas na puso't isipan, malaya makagalaw, Panginoon, ang banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng karunungan. And Lord, thank you, dahil hindi lamang sa kanila, maging sa akin, lahat kami, Panginoon, na nakakarinig ng inyong mga salita, may ginagawa kayo. May inaayos kayo sa aming mga puso. Maging handa kami nawa, Panginoon, sa inyong mga salita na pagtanggap at pagsunod sa inyong kalooban. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, maaari na po tayo magsiupong lahat. Pag sinabi pong set apart, make a difference. Iba ka. Halimbawa, sila Sister Bina, sila Pastor Jimmy. Ihiwalay ako sa iyo. Bakit? Basta merong pagbabago. Merong nangyayari. Hindi na ako yung dating katabi mo, pero hindi ko naman kayo pinaghihiwalay. Hindi na tayo dating magkatabi. Pag magkahiwalay na, may nangyayari. Alam niyo ba yung merong difference, dalawang picture, magkamuka, pero may 5 doon na hindi magkapareho. Nakalaro na kayo ng gano'n? I-check mo kung alin yung may pagbabago. Uy, parang iba yata yung kamay nito na nakataas. Dito medyo maiksi yung kamay. Minsan ang hirap, tricky. Pag tiningnan mo, pareho. Pero pag binusuysi mo, makikita mo may pagkakaiba pala. So kailangan makita ang pagkakaiba natin dito kung ano ang ginagawa ng mundo. Amen po ba? Amen! Ngayon, kapag ikaw ay may kasama na alam mong may ginagawang hindi maganda at pagkasama mo siya, kahit sino makakita, walang pagkakaiba. Pastor, may pangakabarkada siya pero umaating siya sa atin. Kristiyano na siya. Okay lang, talaga kung may binabago pa rin ng Panginoon. Hindi mo naman pwede sabihin na, hindi ako pupunta sa iyo, hindi ako sasama sa iyo kasi masama kang tao, marami kang bisyo.
iwasan kita. Yung tao, wag mong iwasan. Pero yung ginagawa niya, wag mong gawin. Di ba? Lumayo ka sa kasalanan, pero mahalin mo yung tao. Kaya nga po mga kapatid, ito ang nagiging problema natin bilang mga Christians. Baka mamaya, nagiging yung tinatawag na holier than thou attitude. Ano ibig sabihin ng holier than thou attitude? Yung umiiwas ka sa kasalanan as if ikaw wala kang ginagawang mali. Lahat tayo makasalanan, nagkakasala. Siyempre, pag Christian ka na, hindi ka na makasalanan. Pero meron tayong nagagawang pagkakamali na doon tayo binabago ng Panginoon. Hindi pa nga tayo perfect eh. Kaya nga may inaayos pang Diyos sa buhay natin. Pero, may mga attitude ang iba na, hindi ako sasama sa'yo. Parang inilayo mo na yung sarili mo na sa Kanya. Sineparate mo na siya. Magalit ka sa kasalanan, pero mahalin mo yung tao. Amen. Hindi yung inilayo mo ng sarili mo sa Kanya. Bakit? Kasi sabi ni Lord, kailangan holy ako. So, hindi na ako defiled. Di ba? Defiled. Alam mo, sa totoo lang, the word defiled is may ginawa kang mali na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Check natin sarili natin. Hindi ba natin nagagawa yun? Na minsan namamali tayo ng galaw, akala mo perfect ka na. Hindi po. Alam mo, nung na-born again po ako, sabi ko, akala ko, hindi na ako magkakasakit. Grabe. Tapos biglang nagkasakit ako siguro after a month. Sabi ko, Lord, may sakit ako. Ba't ganun? Akala ko pa naman. Kapag na-born again ka na, wala na itong mga sakit. Ay, hindi pala ganun. Mararanasan pa rin natin dito sa katawang lupa natin na nanghihina tayo. Sa katawang lupa natin na namamali tayo ng desisyon. Sa katawang lupa natin na may ginagawa ang kaaway. Pero ano ang pagkakaiba natin doon sa mga taong nagpapatuloy sa kasalanan? Umiiwas ka. May pagbabagong nangyayari. Amen. Iba ka na sa dati mong ginagawa. Dati, mainitin ang ulo mo. Pero ngayon, kung alam niyo ng pastor, ugali ko talaga. Pero nakapagpigil ka na ngayon. Dati hindi ka makapagpigil eh. Kapag meron ka nakitang kaaway mo, kagalit mo, nagre-react ka na eh. Ngayon, kapag ginagawa mo pa yan, at grabe na, ang tagal mo na sa Panginoon. Bakit kaya until now, ginagawa mo pa rin na parang walang nabago sa buhay mo? Check natin sarili natin. Baka mamaya, hindi tayo nagpapabago sa Panginoon. Uma-attend ka lang, pero hindi ka willing magpabago sa Diyos. Wala yung tinatawag na set apart. Hindi ka humihiwalay sa mundo. Hindi ka humihiwalay sa karakter mo dati. Nakakausap na ba kayo ng mga taong lagi may sinasabi sila na, Pastor, hindi ko na kayang gano'n ito. Ito ugali ko eh. Naka-experience na kayo ng mga taong gano'n, nakausap nyo? Ito ugali ko, Pastor. Oo, yan ang naging ugali mo. Pero pag si Kristo ay nasa iyo, may pagbabago. Amen? Bakit? Kasi nga, kung nagbabasa ka ng salita ng Panginoon at nagpapatuloy kang lumalago sa pananampalataya, may pagbabago. Set apart. Ang sabi rito, meron mga ibang characters sa Bible na hindi lahat babanggitin ko, pero ilan sa mga characters sa Bible na nakaranas na pinili sila ng Panginoon at inilayo sila. Number 1, Abraham. Alam niyo po ba si Abraham? Yung pamilya niya, eto na yung nakagisnan niya, eto sila, sinabi ng Panginoon, iwanan mo ang pamilya mo, ang ama mo, dadaling kita kung saan sa lugar na ipinangako ko para sa iyo. Hindi niya alam kung ano yung lugar na kanyang pupuntahan. Minsan may mga decision tayo na hindi mo alam kung tama ang gagawin mong desisyon. Tapos kapag napalpak, ay palpak. Kapag yung business na pinumpisan mo, nalugi ako, Lord, pinag-pray ko naman ito, ba't nalugi ako? Ibig sabihin, kapag may mga problema tayong pinagdaraanan, para ka nang nagunaw na mundo, parang nawalan ka na ng gana, pinanghinaan ka na.
Kapag merong mga mali kang nagagawa, hindi ka ng tawad, talikuran mo yon and then move on. Magpatuloy ka. Alam mo, meron akong gustong share sa inyo. Kausap ko nga si Angie kagabi, habang nag-chat kami. Ang grabe ang ginagawa ng Panginoon sa JCM. Sino nakaka-experience nito? Grabe ang ginagawa ng Lord sa JCM. Marami tayong mga naranasan, mga pagsubok, pero alam mo yon, the Lord provides. Tatapatin ko kayo. Last year, yung na-experience ng church, na talagang halos wala na tayong pambayad sa renta natin dito. Wala na, kaya nga di ba, dumaan tayo sa unang-una, napapakain natin talaga ng okay, tapos biglang talagang nagtipid tayo, nag-adjust tayo, tapos chinek natin yung mga gastusin, yung mga bayarin natin. Kasi pag ang Panginoon nagbigay ng blessing sa inyo, wag bulagsak. Wag yung one day millionaire. Although hindi naman natin ginawa yon, kaya lang, alam mo yon, may inaayos ang Panginoon sa buhay natin na pahalagahan natin yung pagpapala na binigay ng Panginoon. Hindi yung, wow, binigyan ako ni Lord ng blessings. Tapos kung ano-ano yung mga inano natin, pinamili natin or what. Kung ano yung priority, kung ano yung dapat, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun ang gawin natin. Amen. Pinagpala ka ng Lord, biglang nawala. Binless ka ng Lord ngayon, biglang bagsak ka na naman, naghihirap ka na naman. Pahalagahan mo yung blessings sapagkat galing sa Panginoon yan. Amen po ba? So marami tayong mga pagsubok na pinagdaanan, still, talagang nagano tayo sa Panginoon, Lord, kung ano yung kalooban mo, yun ang mangyari. Last year, maraming mga pagsubok. Now, 2024, yung sinasabi ng Panginoon sa atin, yung team natin na advancement of God's kingdom, gumagalaw ka, paabante. Now, kung nagkaroon ng problema na naman, may mga pagsubok na pinagdaraanan, isolated case po yan na hindi natin binabaliwala. Ayusin natin ang problema, pero nandyan yan, isolated, pero tuloy tayo. Dati hindi. Dati pag may mga pagsubok na pinagdaraanan, teka muna, ayusin natin yan, ganito, ganyan. Ano ba nangyayari? Ngayon, grabe ang ginagawa ng Panginoon. Nakaka-bless. Ewan ko kung na-experience nyo. Iba yung ginagawa ng Panginoon, ibig sabihin, okay, baka ma-misinterpret niyo ako. Ganon ang ginagawa ng Panginoon dati, kaya lang tayo, na mga lingkod ng Diyos, hirap na hirap tayong makapag-comply. Hirap na hirap tayong makagalaw. Hirap na hirap tayong kumilos. Kasi nga, may inaayos ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, eto sasabihin ko sa inyo. Ang laki ng ginagawa ng Panginoon sa atin, may pagbabago. Bakit? May mga pagsubok pa rin, pero hindi na tayo katulad ng dati na lugmok, nawawala na ng gana. May pagsubok, may pinagdaraanan, hey, isolated yan. Naayos ng Panginoon yan, may ginagawa ang Lord sa akin, pero magpapatuloy ako sa Panginoon. Kaya nga po, alam nyo, pag-usapan namin, may tatakel natin regarding sa kingdom of heaven. Ano ba yung advancement? Siyempre, magpatuloy ka. Ano naman yung kingdom? Ano yung pinapagpatuloy mo? Bakit? Siyempre, lahat ng ginagawa natin dito, mga kapatid, meron tayong goal. Yung marating, yung kanyang kaharian. The kingdom of heaven. Kaya nga sa Matthew 6:33, sabi rito, pakianan natin sa Matthew chapter 6, verse 33. Wala yan sa nilagay ko, pero lang natin. Pasadahan natin. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan nyo na kayo'y pagharian ng Diyos. Bawat isa sa atin, pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ang hirap, di ba? Kasi tuwing meron tayong mga struggle sa buhay, ang battle niyan, kalooban ng Diyos or kalooban natin. Kadalasan, kalooban natin na nagagawa natin. Kaya nga, may struggle. Pero kapag tayo ay pinagharian ng Diyos sa buhay natin at yung kanyang kalooban na masunod natin, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan.
subukan mong na ibaligtad. Sige, doon pa rin, 6:33. Paki-umpisa. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan nyo na kayo'y pagpalain ng Panginoon. And then pagkatapos niyan, mamuhay kayo ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang kaharian. Subukan nyo unahin yung mga bagay higit sa Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng nangyayari, higit sa lahat, unahin natin siya. Yung mga bagay na nakikita mo rito sa ibabaw ng lupa, alam mo yan, mga temporary lang yan, pero kailangan naman talaga natin ng pera. Kapag wala kang pera, ang lungkot mo. Daig mo pa si Ninoy sa 500. Pero nung nabago yung 500, masaya na si Ninoy kasi kasama na niya si Cory, di ba? Yung una, siya lang mag-isa, nakaganon eh. Pero nung binago yung 500, masaya na siya kasi kasama na niya si Cory. Ganun ba tayo? Although marami tayong pangangailangan, wala kang budget ngayon, nagpapatuloy kang unahin ang Panginoon sa buhay mo. Kasi alam niyo po, ang pagpapala, sumusunod lang po yan sa atin. Hindi yan yung inuuna natin. Hindi tayo tumitingin doon sa blessings, tumitingin tayo doon sa nagbibigay ng blessings. Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Marami pa po ng mga Bible characters. Like Noah, saka pamilya niya. Alam niyo po ba yon? Yung immediate family niya, nakasama niya. Pero yung mga ibang relatives niya, nakasama ba niya? Hindi. Kasamang mga nalunod. Separate. Separate niyo ang sarili niyo. And then, ang sabi rito, sila Samson. Si Samson, sineparate siya. Simula pagkabata, actually, na hindi gugupitan ng kanyang buhok as Nazirite. Kaya lang, nung siya ay lumaki na, inalaw ng Panginoon para mapapunta siya doon sa lugar ng mga kalaban. So doon nakita natin yung buhay ni Samson, although namatay siya, pero sa huling sandali, nagsisi siya at talaga binigay niya yung lakas niya. Huling sandali para magawa niya kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Ang dami pa po. Hindi lang yan. Kung babasahin niyo sa Bible, even si Lot, na yung pamangkin ni Abraham, na doon sa Sodom and Gomorrah, tumakbo na kayo, humiwalay na kayo. Huwag kayong lilingon. Ano nangyari? Lumingon yung asawa niya. Naging pillar of salt. Huwag nawang mangyari sa atin na naglilingkod na tayo sa Panginoon. Nandirito na tayo. Nakita na natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, pero lingon pa rin tayo ng lingon sa mga bagay na hindi natin maiwan-iwan. Separate. Umiwas ka. Hiwalayan mo yung mga bagay na mapapasama ka, mapapahama ka, at pwedeng mangyari na dumating ang Panginoon, nandyan ka sa ginagawa mong hindi kalooban ng Diyos. Pag nangyari po yan, hindi natin maaabot kung ano yung kaharian ng Panginoon. Magugulat na lang tayo, mapupunta tayo ng impyerno sapagkat nandoon tayo sa sitwasyon na may inaayos ang Panginoon pero ayaw natin magpabago. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi po rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Although nandito ka sa mundo, pero huwag kang makikiayon sa ginagawa ng mundo. Alam naman natin, di ba? Ay, trend na yan eh. Kapag nasabihan ka na, ilang taong ka na? 15? Uy, pwede na yan. Tatawanan ka kapag hindi ka virgin. Kapag virgin ka pa hanggang ngayon, di ba? Yan ang trending. Pastor, ganito na nangyayari ngayon. Yan ang trend ng mundo. Oo, yan ang trend ng mundo kasi yan ang gusto ng kaaway. Lahat ng mga tao mapahamak, mapunta sa impyerno. Pero ikaw sineparate na ng Panginoon. Iba ka. Kaya huwag mong gawin yung sarili mo na nasa mundo pa rin. Kaya nga alien tayo dito eh. Hindi na tayo dito. Ang tahanan natin sa heaven. Looking forward tayo sa matatanggap natin pag tayo namatay.
Kapatid, yung mga bagay dito sa mundo, sa ibabaw ng lupa, temporary lang lahat. Ang hinihintay natin yung mga bagay na eternal. At higit sa lahat, yung makakasama natin, ang ating Panginoon Diyos na buhay. Amen! Palapaan po muna natin ang Panginoon. Ang sabi po rito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Renew your mind. Ay ako, pagsabihin ko sa inyo ngayon, huwag kang mag-iisip ng aso. Ano nasa isip mo? Aso! Kahit na ano sabihin mo, Pastor, hindi ko talaga maano, sinabi mo yung aso. Hindi naiisip ko, aso. Di ba? Ganun ang mundo. Talagang lahat ng mga nangyayari dito, nasa isipan natin. So, nasa sa atin kung paano tayo lumayo sa mga bagay na nasa mundo. Hindi ka taga-mundo. Kaya huwag kang gumawa ng mga bagay na ginagawa ng mundo. Kung ang current, ang flow ng tubig ay papaganyan, dapat papaganon tayo. Huwag kang dumaloy sa ginagawa ng mundo para ka mapahamak. Alam mo yan, kapatid. Ikaw nakakaalam yan. Alam mo kung ano yung nangyayari sa iyo, kung ano yung binabago ng Panginoon sa buhay mo. Christian is not an accident. Ang pagiging Kristiyano, hindi aksidente. Pinlano ng Panginoon. Pinili ka niya. Hindi ka nandirito dahil, ay, napadaan lang ako kasi may narinig akong makanta. Akyat nga ako, ay, akala ko pa naman, kanta ng mga di ba? Yung pala, Christian. Hindi ganun. Inalaw ng Panginoon na umaten ka, inalaw ng Panginoon na makilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. So, hindi nagkataon na nakilala mo siya, pinili ka ng Panginoon. Nahanap ka niya. Kaya nga, di ba, may mga parables na yung 100 sheep, tapos yung isa nawala, yung 99 iniwan niya, hinanap niya talaga yung isa. At nung makita niya, hindi lang siyang masaya, nag-invite siya ng mga kaibigan niya para magsaya kasama niya. Hindi lamang sila, pati ang mga anghel ay tuwang-tuwa dahil merong isang kaluluwa na nakakilala sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung meron kang katabi at nililid ka ng Panginoon na bahaginan siya ng salita ng Diyos, gawin mo. Kasi yung kaluluwa na yan, maililigtas kapag naibahagi mo ang salita sa Kanya. Amen! E paano kung may katabi ka? Talagang alam mo na inililid ka ng Panginoon, may problema siya. Ay hindi mo binaliwala mo yung sinasabi ng Panginoon. Sabi sa anak, sharean mo ng salita ng Panginoon. Ayun po, nahihiya po ako eh. Yung tao nangangailangan ng kaligtasan. Pero kung naisharean mo ng Word of God at tumanggap sa Panginoon, nadala mo siya sa kaharian ng Panginoon. Nailayo mo siya sa kamatayan patungo sa hell o sa impyerno. Nailigtas mo siya. Nailigtas mo ang kanyang kaluluwa. Ang sabi po rito, kung hindi mo inaalis sa buhay mo ang mga bisyo mo, ang mga immorality ginagawa mo, pagmumura, pagsisinungaling, paninirang puri, at anumang uri ng kasalanan na ginagawa mo, na hanggang ngayon ay nasa iyo pa, check mo sarili mo. Baka nga, hindi mo totoong tinanggap ang Panginoon sa buhay mo. Yun ang masakit, di ba? Minsan nagbibiro-biroan kami. Kasi meron akong kakilala na Christian din siya, tapos naikwento nung isang kasama namin na, uy, grabe, may ginawang Panginoon sa akin. Wow! Born again ka na! Samantala matagal ng born again yun. Di ba? Parang biro lang, joke lang, pero baka nga. Kasi kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, may binabago ang Panginoon sa buhay mo. Amen! Ngayon kung stagnant ka, baka mamaya, ganun-ganun lang yung relasyon mo sa Diyos. Kailangan mong mag-renew. Kailangan mong magpabago, kailangan mong tanggapin ng Panginoon sa buhay mo yung totoong pagtanggap na may binabago ang Diyos sa iyo. Kasi kung hindi, check mo, baka mamaya yung relasyon mo sa Panginoon, nagpa-fluctuate pababa. Amen! Masakit man pakinggan, pero yun ang totoo. Kaya nga minsan,
Sa tuwing makakarinig tayo ng salita ng Panginoon, masakit para sa atin kasi hindi mo pa inaayos yung sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. Masakit talaga yan. Linggo-linggo na lang, nasasaktan ako, Pastor. Grabe, parang ako'y pinapatamaan mo. Aba, teka muna. Baka meron ng sinasabi ang Panginoon sa iyo, may conviction na ayaw mo pang magpabago. Talagang lagi kang tatamaan. Lagi kang masasapul. Kulang na lang gusto mo na mag-walk out. Kasi laging ikaw ang tinatamaan. Hindi po. Kapag may binago ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka natatamaan kasi binago na ng Diyos. Pero kapag hindi mo pa binabago sa buhay mo yan, lagi kang tatamaan. Yung sugat mo, tinakpan mo lang ng bandage, tapos yung salita ng Diyos, dinudut-dut yung sugat mo, sakit. Aray ko, sakit. Pero subukan mong gamutin. Mahihilom yan. Naalala ko nga one time, na sa daliri ko, nung isang linggo lang nangyari to, na ewan ko ba't parang namaga. Siguro meron akong nagalaw, sabi ni Noemi, gamutan mo, anuhan mo ng betadine. Sabi ko, hindi na, okay na to. Gamutan mo nga para gumaling. Lihim ko lang na na ginawa. Tapos, sabi kong ganyan. Parang isang araw o 2 araw bago ko gamutin. Hapdi, masakit, saka parang namamaga. Sabi ko, gagawin ko yung ginawa yung inano ni Noemi, sinabi niya. Nilagyan ko ng betadine. Alam mo, nawala yung sakit, nawala na yung sugat. Pag hindi mo ginamot yan, nandyan pa rin yung sakit. Mararanasan mo, kapatid. Kaya kahit na anong salita ng Panginoon, ang matanggap mo o marinig mo, masasaktan at masasaktan ka. Kapag ginawa ng Panginoon, may ginawa sa'yo at nagpaayos ka, masasaktan ka pa, hindi na, excited ka pa nga eh. Pastor, gusto ko mag-share. Kasi binago ako ng Lord dito. Di ba? May share mo ba na, mga kapatid, may share po ako sa inyo. Hanggang ngayon, nag-iinom pa ako. Hanggang ngayon, naglalasing pa ako. Excited ka? Mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo to sa Bible study. Excited na ako sa Thursday. Gusto ko i-share to. Kasi meron pa akong kabit hanggang ngayon. Excited ka? May asawa ka, tapos pagmamalaki mo, may kabit ka? Siyempre hindi. Kasi inililihim mo yung mga bagay, alam mong ayaw ng Panginoon. Pero kung ano yung lihim mo, siyang gustong baguhin ng Diyos. Amen? Bakit mo ginagawa yan? Alam mong mali yan. Talikuran mo yan. Ang relasyon natin sa Panginoon, hindi parang mekos-mekos lang. Alam mo yun? Yung sumikat na, mekos-mekos mo lang yan. Ginugulo-gulo mo. Hindi po tayo ganun. Stand still sa relationship natin sa Diyos. Hindi pinapaikot-ikot ka ng dyablo. Ay, mekos-mekos ko to. Para pag ito namatay, akala niya maliligtas siya, yung pala hindi. Kasama ko to sa impyerno. Hindi po tayo ganun. May inaayos ng Panginoon sa atin, yes. Nagpapabago tayo, nakaseparate ka. Doon sa mga gawa ng mundo. Amen po ba? Dati kang may bisyo, dati kang may ginagawa, dapat may pinabago na. Pastor, may nangyayari na po pagbabago sa akin. Grabe, dati sugarol ako. Dati napapanalunan ko, talagang meron akong 5,000. Ngayon, konti na lang, Pastor, 2,000 na lang. Basta may nabago sa akin. Ganun pa rin no? Mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Na kahit mahirap, kaya niyang gawin, baguhin ang tao. Kaya hindi mo pwede sabihin na, Pastor, yung asawa ko, grabe yung ginagawa. Ilang beses ko nang sinabihan, ilang beses ko nang pinag-pray, hinihila ko na papunta sa church. Ayaw talaga, Pastor. Hindi ko kayang baguhin. Kasi hindi mo nga kayang baguhin. Sino makakagawa nun? Ang Panginoon lang. Amen? Hindi mo kayang baguhin ang isang tao. Ang Diyos lang ang pwede magbago sa buhay natin. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Do not love the world. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Although ang hirap, pero walang imposible sa Diyos. Amen. Ito nga meron na ba kayong mga kaibigan na sobrang deboto sa kanyang religion? Talagang grabe paniniwala niya. Tapos kamukat-mukat mo, sa isang araw nakasalubong mo.
nagpipreach na. Hindi lamang basta na born again. Talagang ginagamit ng Panginoon. Sino pang may mga kilalang ganon? Na alam mong hindi kayang baguhin ng Panginoon pero binago ng Diyos. Amen po ba? Yung mga magulong pamilya, yung mga mag-asawang naghihiwalay, magugulat ka na lang, mababalitaan mo na lang, magkasama na uli sila. Amen po ba? Walang imposible sa Panginoon, sa mga taong nananampalataya. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So kung mahal mo ang mundo, kung mahal mo ang ginagawa mo pa rin ngayon, hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo mahal ang Diyos, Ama. Ayaw mo siyang talikuran. Lord, hindi ko kaya. Oo, hindi mo kaya, pero kung ikaw ay nagpapatuloy na nagbabasa ng salita ng Panginoon at patuloy na nakikipag-commune sa Kanya, mababago tayo. Tanungin natin ang sarili natin, bakit hindi natin kayang alisin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon sa buhay natin? Check mo. Nagbabasa nga ba ako ng salita ng Panginoon? Ginagawa ko ba talaga yung sinasabi ng Lord sa buhay ko? Baka hindi. Kaya hindi mo kaya. Amen! Ewan ko lang. Kasi marami sa atin na kung kailan lang niya magustuhang magbasa, magbabasa siya ng salita ng Panginoon. Hindi po ganun. Kung talagang willing ka na lumago sa pananampalataya, magpatuloy ka araw-araw, day and night, magbasa ka ng salita ng Panginoon at i-ano mo siya, namnamin mo, hindi lang basta binasa mo. Meditate it day and night. Amen. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kahit nandito ka, mahirap, pero separated na tayo sa gawa ng kaaway. Amen! Hindi na ikaw ang dati. Binago ka na. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Mawawala ang lahat ng mga kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kapatid, hindi namin kayo kilala. Isa-isa. Maring kilala lang namin kayo pag nakasama namin, pero yung pinaka-kayo, ang Diyos lang nakakaalam. Wala kang maililihim sa Panginoon. Kung ano yung ginagawa mo, kapag wala ka na rito sa church, kapag nasa bahay ka na, pag nasa kwarto ka na, pag nasa CR ka na, kung ano ang laman ng isip mo, kung ano yung ginagawa mo, ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen po ba? Ang sabi po rito, 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Oh, eto, matatakil natin. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Kapag ikaw, maraming mga kabataan na narito ngayon, kapag ikaw ay may plano na magkaroon ng asawa, hindi sinabi kong asawa, hindi ko sinabing boyfriend or girlfriend, kasi kapag ikaw ay nagkaroon ng relasyon, dapat hindi boyfriend o girlfriend ang plano mo, yung magiging lifetime partner mo. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa'yo. Kung hahanap ka, be sure na kapareho mo ng pananampalataya. Do not be equally yoked together with unbelievers. Huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Ayan, isa lang yan sa mga na pagdating sa relationship. Pero dito, kung ano yung ginagawa ng mga di sumasampalataya, huwag nating gawin. Kasi iba ka na. Mananampalataya ka na. Naglilingkod ka na sa Diyos. Tinawag ka ng Panginoon, iba ka na. Doon sa
ginagawa mo dati. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Hindi mo pwedeng anuhin yan, pagsamahin yan. At sa isang relasyon, kapag ikaw ay pipili, lalo na mga babae, be sure, hindi lamang kapareho mo ng pananampalataya, lumalago sa pananampalataya. Ay, born again po siya, pastor. In-invite ko nga siya rito eh. Kaya okay na po siya, born again. Tumanggap po. Naku, ang dami ko na experience na ganyan. Na sinasabing born again, pero nung kinasal na, wala na. Kasi nadaig nung dating ginagawa, yung dati niyang pagkatao, tapos nadala, pati yung asawa. Pero kung yan ay lumalago sa pananampalataya at hindi lamang mananampalataya, dadaling ka niyan sa Diyos. Ililid ka niya sa tama. Amen po ba? Ako, maraming mga lalaki nanliligaw dahil sa, ay, hindi ako born again. Born again yung nililigawan ko, sasama ako sa kanya. Di ba? Yung babae naman, pastor, hindi siya born again. Pero iimbitahin ko siya. Mapo-born again siya. Mapo-born again talaga siya, no? Manalangin ka, magtiwala ka sa Panginoon dahil yung plano ng Lord sa iyo, yung lifetime partner mo, nakatalaga na. Kaya wag mong kunin kung ano yung gusto mo. Ang kunin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen! Kasi pag inuna mo yung gusto mo, pwede kang mapahamak. At marami na po akong kilala na ganyan ang nangyari, lalo na mga kabataan. Pastor, pareho po kami ng pananampalataya. Pero, nagulat na lang ako, hindi na siya umaattend. Bakit? Kasi nadala na siya ng kanyang asawa. Pareho na silang wala. Nung una, umaattend pa. Pero nung may mga pinagdaraanan na, may mga pagsubok na, nawala na sila pareho. 15. Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Anong kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Kaya nga kapag meron kang mga kabarkada, huwag mong gawin yung mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Meron akong kabarkada sa opisina. Hindi naman ako sa Christian office nagtatrabaho. Secular ang trabaho ko. Marami doon. May mga ginagawang hindi tama. Di ba? Sa mga nagtatrabaho dito, ako naniniwala ako. Maraming mga tukso. Pwede kang madala. Brother, punta ka na muna. Attend, kasama ka lang. Kahit na hindi ka uminom. Gatas na inumin mo. Alam mo, kahit anong kantsaw, gatas ang inumin mo. Di ba? Pag nandun ka na, makakaya mo bang wag uminom? Makakaya mo bang wag gawin yung sinasabi ng mga kabarkada mo? Paminsan-minsan lang naman. Paminsan-minsan lang naman. Biglang nadali ka. No? Ala, si pastor, kasama nung doon. Merong beer. Hindi sa akin yan. Di ba? Ikaw nakakaalam. At alam ng Panginoon yan. Kahit hindi mo sabihin sa amin, alam ng Panginoon kung ano ang totoo. Amen? Kaya huwag tayong magpadala doon sa puso. Magpadala tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo pwede sabihin na, huwag ka na pumunta sa 7-Eleven. Dito ka na lang sa akin, may 24/7. Naks naman no? Talagang hugot no? Hindi 7-Eleven, 24/7. Uy, Valentine's na Maglilibot kami ni Pastor Next. Baka mamaya may mga nakapila sa kung saan-saan dyan Hindi na po tayo ganun. Sundin natin kalooban ng Lord. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi naman po kami maglilibot kasi alam naman ng Panginoon kayo. Na kahit punta-punta namin kayo sa bahay, hindi po kami ganun. Para tumingin ng mga mali, ay, baguhin mo na yan. Hindi po. Hayaan natin ang banal na Espiritu magbago sa atin. Amen! Nandito po kami para ibahagi ang salita ng Panginoon, ipanalangin kayo, pero tayo po ang may desisyon kung gusto nating mag-separate sa gawa ng kaaway at sundin ang kalooban ng Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo, huwag kang pipila doon. Binago ka na ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, binago ka na ng Diyos. Magpatuloy tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi rito, man is responsible sa lahat ng mga desisyon na ginagawa niya. Totoo naman.
Kaya kung palpak yung ginawa mo, may consequence. Ginawa mo yan eh. Pero mga kapatid, ito lang gusto ko sabihin sa inyo. Kung may mali man tayo nagawa, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, may consequence, mahirap, kasi nagawa natin eh. Pero yun ang dapat nating malagpasan para magpatuloy sa Diyos. Di mo pwede sabihin na, Lord, bakit? Humingi na ako na sorry. Bakit ganito pa rin? Consequence nga eh. Consequence ng nagawa mong pagkakamali. Pero hindi sinabi ng Panginoon na yung consequence na yan ang makakapagpalayo sa relasyon mo sa Diyos. Hindi po. Lalo kang tatatag na magtiwala, manampalataya sa Diyos na malalagpasan mo yung mga consequence na yan. Amen. Mayroong mga nakaranas dito na palpak na desisyon, naapektuhan ng pamilya, naapektuhan ng mga kaibigan, naapektuhan yung business. Palpak eh, mali eh. Pero huwag ka nang mag-dwell doon sa maling nagawa mo. Patuloy tayo. Amen! Magpatuloy tayo sa Panginoon. Kasi nga, hindi natin kaya, pero kaya ng Panginoon na baguhin tayo. Sabi po rito, the Christian's view of destiny believe that there is a place, sovereign will of God, but also there is a place for man's personal choice. Ang ganda ng plano ng Lord sa iyo. Kung napalpak yan, desisyon mo yan. Hindi pangahawakan ng Panginoon yung free will na binigay niya sa atin. Mga kapatid, alam niyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Hindi niya tayo ginawang robot. Hindi niya tayo sinabi na, JB, punta ka rito. Sige po, Lord, punta po ako. Hindi ganun. Hindi ka disusi. JB, huwag kang pupunta dyan. Dito ka pumunta. Lord, parang mas maganda rito, Lord eh. Di ba? Di ba ganun tayo? Sa tingin mo, yun ang tama, kaya yun ang nagagawa mo. JB, iwasan mo yan. Layuan mo yan. Mapapahama ka dyan. Sige po, Lord, susunod ako sa inyo. Kasi kita mo eh. Mga kapatid, yan yung binigay sa atin na kalayaan na mamili. Bakit? Bakit hindi kanya ginawang robot? Ba't hindi kanya talagang kinontrol ng Panginoon? Para pag napagtagumpayan mo yun, sasabihin niya sa iyo, anak, well done. Pumasok ka sa aking kaharian. Amen! Sige, palakpang po natin ang Panginoon. Alangan namang pupunta ka sa kaharian na hindi mo pinaghirapan. Sasabihin mo, Jing, dahil sa sumunod ka sa akin, sinusian kita, pasok ka sa kaharian ko. Tapos yung mga tao nagpupuri sa mga magpuri kayo sa akin, sa heaven. Ganun ba tayo? Ewan ko lang sila, yung mga umaawit dito, sila Pastora Kat, sila Sister Mary Ann, sila Sister Mitch, pag nagpapaawit dito, alam ko nakikita nila, yung kaligayahan ng mga taong sumamba magpuri sa Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ko nga one time, pag ikaw ay song leader, tapos meron ka makikitang mga tao na nasa harapan na, o kaya nasa na, nagpapalakpakan na, nagtatalo na, nagsisigawan na, ganyan ka pa rin. No? Di ba? Parang gusto mo nang iangat siya eh. Uy, kapatid, magpuri ka sa Panginoon. Di ba napakasarap magpuri sa Diyos? Apa, Pastor? Pupalakpak ka. Di ba? Pero pag nakikita mo talagang, grabe. Talagang tumatalon, sumisigaw, nagwo-worship, umiiyak sa Panginoon. Bakit? Kasi naranasan niya ang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Kaya kung hindi mo nararanasan ng Panginoon sa buhay mo, ganun ka nga, para kang tuod. Di ba? Hallelujah! Taas natin ang ating mga kamay. Di ba? Pero kapag talagang malaya ka, talagang pinupuri mo ang Panginoon, binibigay mo yung best para sa Kanya. Ang sabi po rito, set apart sa mga taong dadaling ka sa kasamaan. Kailangan umiwas tayo sa mga bagay na mapapahamak tayo. Alam niyo po ba, merong mga tao na grabe yung ginawa na kasamaan, kasalanan, na napahamak sila. Number 1, kay Moses. Hindi na lang natin anuhin yung mga verses. Si Moses po ay merong mga tao na nilid niya, siyempre dami niyan, Israelites.
Pero merong mga tao doon na nagrebelde kay Moses. Isa doon, mga kamag-anak pa mismo ni Moses. Sino? Sila Korah, sila Dathan, Abiram, alam mo yung mga yan? Mga lingkod ng Diyos. Mga leaders yan. Pero nung hindi sila sumunod sa kalooban sa sinasabi ni Moses na ikaw ang leader namin, ikaw nagdala sa amin, dito sa lugar na to, inalis mo kami sa Egypt, ay hindi na kami susunod sa iyo. Hanggang ngayon nga, hindi pa nangyayari sa amin yung pinangako mo. So ano nangyari? Nung nanalangin sila, sabi ng Panginoon, lumayo kayo. Kila Korah, kila Dathan, kila Abiram. Alam niyo kung ano nangyari? Nahati yung lupa, nilamon ng lupa yung mga taong nagkasala. Dinala sa ilalim ng lupa, buhay. Grabe, no? Tapos biglang uli yung lupa, nagdikit. Kaya mga taong nagkasala, wala na. Marami pang mga nagrebelde. Mga nung unang panahon, bakit nangyari ito? Bakit pinapakita ito? Bakit mababasa natin ito sa Bible? Para hindi na natin gawin. Amen? Yan ay example para sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at hindi mapahamak. Huwag nawang mangyari sa atin. Look at Achan na naging defiled. Sabi ng Panginoon, pinuntahan nyo, nilusib nyo ang kalaban at nagtagumpay kayo, huwag kayong kukuha ng mga bagay na mamahalin. O basta mga alas, mga gamit, huwag kayong kukuha. Anong ginawa ni Achan? Nung makita niya yung mga ginto, mga magagandang gamit, itinabi niya, inilagay niya doon sa ilalim ng lupa, doon sa tent niya. Dahil sa isang tao na defiled, mga kapatid, may mga namatay sa mga Israelites. Kasi hindi nila sinunod ang kalooban ng Panginoon. Although, sinunod nila Joshua, pati ng mga ibang mga leaders. Kaya lang, itong si Achan na nagtago dahil sa kanya, maraming naapektuhan. Grabe, no? Alam mo yun, may asawa ka, nagkamali ka, naapektuhan ng asawa mo, mga anak mo nagkagulo-gulo. Paano mo ayusin yung buhay? Paano ka makakabangon kung wasak na yung pamilya? Ang daming naapektuhan. Kaya nga, sabi ni Didit Reyes, di ba? Didit Reyes ba yun? O tukso, layuan mo ako, di ba? Ay, hindi. Ano ba yung kumanta nun? Eva Eugenio, o tukso, layuan mo ako. Kasi nga talagang mawawasak kapag nagpatuloy ka sa kasalanan. Sabi po rito, always remember that you are, praise God, ito gusto ko sabihin sa inyo, lagi niyong alalahanin na kayo'y mga anak ng Diyos. Pinili that you are the prince and princesses of God. Princess and princesses of God. Kayo'y mga prinsipe at prinsesa ng Diyos. Pinili kayo. Kaya huwag niyo sabihin na paano-ano lang kayo, pipitsuging kayo. I'm the prince. Ako'y anak ng Diyos. Hindi ko dapat dungisan ang aking katawan. Hindi dapat ako magpatuloy sa pagkakasala. Anak ako ng Diyos. Anak ako ng hari. This January ay merong isang prince na ikinasal. Anak ni Bolkiah, Sultan Bolkiah. Siguro may mga nakapanood sa inyo. Tapos napangasawa niya, kasi siya, isang prinsipe, royal blood. Tayo, royal blood. Royal family. Anak kayo ng hari. Alam mo, kinasal siya sa isang babae na hindi nasa royal blood ng galing. Pero nung ikinasal sila, grabe, ang mahal. Ang mahal ng gastos. Ilang milyon ang ginastos. Dahil talagang si Bolkiah is napakayaman, di ba? Sa ano po yan? Sa Brunei. Si Sultan Bolkiah. So makikita natin po dito, yung mga ganyan, talagang iba yung ano nila. Iba yung tingin nila sa sarili, iba yung mga tingin ng mga tao sa kanila sapagkat sila ay kakaiba. Mga kapatid, ganon dapat ang pananaw mo sa buhay mo. Anak ka ng Diyos. Ipagmalaki mo yun.
Prinsipe ka at prinsesa ka ng Panginoon. Pinagmamalaki ka ng Diyos. Ikaw ay anak ng Panginoon. Royal family. Saan po natin makikita dito na tayo ay kabilang? 1 Peter 2:9, kabilang sa kanyang sa pamilya ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, maharlika, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kamanghamanghang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Pinili ka niya from darkness into marvelous light. Amen! Basahin nga po natin sa English, NKJV. Praise God. Sabi po rito, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Amen. Palapaan po natin ang Panginoon. Kakaiba ka. Kaya kapag walang makitang pagbabago sa iyo, nandun ka pa rin sa mundo. Hindi ka separated. Pag sinabing set apart, lumayo ka. Dahil inililipat ka ng Panginoon sa isang lugar na nakaseparate sa gawa ng mundo. Iba ka na sa kanila. Pinili kita. May nangyayari sa buhay mo na pagbabago. Kaya wag mong sabihin na, eto na naman ako, nagkasala na naman ako, hindi na yata ako mabago-bago. No. Pinago ka ng Panginoon. Tandaan mo yan. Kasinungalingan ng kaaway na walang nangyayari sa buhay mo. Ang totoo, may ginagawa ang Lord sa iyo. Amen po ba? 2 Corinthians 5:17. Sabi po rito, 2 Corinthians 5:17. Praise God. Kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, kasi medyo putol yun dito kaya hindi ko nababasa. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Kaya kung ako yung David na dati, hindi na ako dating David. Bagong David na ako. Sino yung hindi absent nung nag-aaral siya nung pinag-aralan niya yung metamorphosis? Sino yung di absent? Ibig sabihin, naaalala niyo yung metamorphosis. Alam niyo po ba yung metamorphosis na tawag? Yung mga, ano ba tawag dito? Caterpillar na napunta sa cocoon. Ilang days doon. Tapos nung paglabas niya sa cocoon, naging butterfly. Tama? Ay, naalala ko yan, Pastor. Naalala ko yan. Di ba? So, yun yung metamorphosis na tawag. Nung ikaw ay caterpillar pa o uod pa, anong ginagawa mo? Ano ba yung ginagawa niyan? Kinakain yung mga dahon, naninira, makati, pag nadikitan ka, nakakadire, ayaw mong lapitan. Pero doon sa cocoon, binabago siya. May ginawa sa kanya. Para paglabas niya, hindi na siya yung dating. Butterfly na siya na napakaganda. Gumagapang dati, lumilipad na ngayon na kinatutuwaan ng mga tao pag nakikita, lalo pa pag colorful yung butterfly. Amen? Nakita ko sa'yo, grabe ginawa sa'yo ng Panginoon. Dati ganito ka eh. Ngayon, hindi na. Ang ganda ng ginawa ng Lord sa'yo. Hindi ko na nakikita yung dati mong ginagawa. Na-experience nyo na ba na, uy, halika na, Brad, sama ka na. Tara, punta tayo, inuman tayo. Hindi na ako na. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ilabas mo si David. Parang gano'n, di ba? Ilabas mo yung dati kong kakilala. Kasi hindi na. Binago ka na ng Diyos. Hindi na ikaw yung dating caterpillar. Ikaw ay butterfly na nakikita ng mga tao na nahuhumaling sa'yo. Nagpapaganda ng bulaklak. Kapag merong pag dumadapo na doon yung butterfly, hindi na ikaw yung naninira. Ikaw na yung nagpapaganda ng kapaligiran. Kung sino yung makatabi mo, kung ano yung ginagawa mo ngayon,
nakukuha din nila yon. May binabago, pati yung mga nasisharean mo, yung kausap mo, may ginagawa ang Panginoon. Amen. Ikaw ba ay nagiging magandang halimbawa sa pamilya mo? Ang galing ng ginagawa mo rito sa church. Pero pagdating sa bahay, balik ka uli sa ugali mo. Ikaw pa rin. Pero pag nandito ka sa church, ang ganda ng ugali mo. Kaya nga dito, sabi nga sa'yo, di ba? Pag natapakan, subukan mo tapakan yung katabi mo. Sasabihin siya, ay, sorry Ay, okay lang. Subukan mo tapakan niya sa labas. Baka masuntok ka. Di ba? Kasi nga, pagdating sa labas, akala mo si Lord wala doon. Akala mo nandirito lang sa church. Kahit saan ka naroroon, nandun ang Panginoon. Kaya nga, maniwala ka, magtiwala ka, sasamahan ka niya saan ka man naroroon. Amen. Lord, salamat! Kasama kita. Ano man ang mangyari sa akin. Pero kapag may ginagawa na, Lord, diyan ka muna tumingin. Kasi alam ko mali yung ginagawa ko. Sasabi mo ba sa Diyos yan? Alam ng Lord kung ano laman ng puso natin, mga kapatid. Amen. Binago ka na. Hindi na dapat makita sa yung dati mong pagkatao. Sa kanang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y papalitan niya, pakiakyat, pakitaas. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Hindi na ikaw ang dati. Bago ka na. Pinago ng Panginoon. Sino pong natutuwa dito? Sino pong naliligayahan na may ginawa ang Diyos sa buhay niya? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Leviticus chapter 20, verse 26. Lapit na po tayong magtapos. Sabi po rito, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Mga kapatid, ito iniisip ko, sabi ko, meron bang taong banal na perfect talaga? Hindi naman sinabing perfect eh. Yung magpakabanal kayo, lumayo kayo sa karumihan. Lumayo kayo sa gawa ng kaaway. Lumayo kayo sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. May conviction eh. Alam mo kung mali yung ginagawa mo eh. Sumunod ka na sa Diyos. Sa pagsunod sa Panginoon, mahirap. Pero pag sinunod mo siya, wow, ang sarap ng pakiramdam. Amen! Sa pagsunod, napakahirap. May battle. Urong-sulong ka. Gusto mong sumunod sa Lord, hindi mo magawa dahil sa laman. Pero pag nasubukan mong sundin ang kalooban ng Panginoon, ang sarap ng pakiramdam. And one thing pa, eto, totoo naman talaga, marami na akong nakausap na kapag sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, para talagang may napupunit na nasa ulo mo pagpapala bumubuhos. Totoo po yan. Talaga totoo po. Yung sinasabi ni Pastor Negs na merong nakita sa atin sa ibabaw, subukan mong sumunod, mapupunit yan. Baka mamaya, kaya nangyayari sa iyan kasi nga, hindi mo sinusunod ang kalooban ng Lord. So yung blessings na hinihintay mo, hindi mangyari sa iyo. Napipigil yung pagpapala nandiyan na. Sumunod ka muna. Sabi rito, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Sarap kaya nun. Na pinili ka para maging Kanya. Sabihin niyo sa katabi niyo, pinili ka ng Diyos. Huwag ka nang bumalik sa dati mong pagkatao. Magbago ka na. Praise God. Hindi natin kaya. Inuulit ko, pero kaya ni Lord. Nabaguhin tayo. Last two verses, Isaiah 46. Last verse pala. Isaiah 46 verse 10. Isaiah 46 verse 10. Sabi rito, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Mga kapatid, tandaan po natin, set apart. Inilayo na tayo ng Panginoon. Umalis ka dyan. Lumayo ka dyan. Para ka hindi mapahamak. Kasi pag hindi ka umalis sa ginagawa mo, mapapahamak ka.
Yan po ang salita ng Diyos sa atin. At kung ano yung gusto niya na mangyari sa atin, pag sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Amen. Tame your tongue. Hindi na ikaw yung dati. Kaya kung ano yung lumalabas sa bibig mo, dapat pagpupuri sa Panginoon at pag-i-encourage sa mga tao. Hindi yung naninira ka, nagmumura ka, nagsisinungaling ka, at kung ano-anong mga chismis ang sinasabi mo na walang katotohanan. Tame your tongue. Renew your mind. Yung isipan po natin. Daming basura dito. Ang basura tinatapon. Hindi yan inilalagay dito. Itapon mo yung mga basura. Kung ano yung naiisip mo, ay Panginoon, sorry Lord. Hindi ako mag-iisip kasi mali. Mali yun. Magpapatuloy ako sa inyo. Amen? Hindi nag-iisip ka na, bakit kaya hindi ako pinansin ni Pastor? Siguro galit siya. Di ba? Huwag kang mag-isip ng ganun. Baka hindi ka lang napansin. Baka walang salamin, kaya hindi ka napansin. And, guard your heart. Mga kapatid, magbantayan tayo. Bantayan nyo yung puso nyo na huwag makapenetrate yung mga gawa ng kaaway sa buhay nyo. Hayaan nyo na ang Panginoong Jesucristo ay nananatiling nakaupo sa kanyang trono dito sa ating mga puso. Amen. Huwag niyong paalisin si Lord. Lord, dito ka muna sa gilid ng puso ko. Gagawin ko muna to. Huwag. Manatiling nakaupo ang Panginoong Jesucristo na siya yung Panginoon at tagapagligtas natin. Kaya mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakakakilala sa Panginoon, wala pa kayong personal na relasyon, mananalangin po tayo sa oras na ito. Kung willing po kayo na tanggapin ng Panginoon sa inyong buhay, papasukin siya. Paghariin niyo ang Panginoong Jesucristo sa buhay niyo. Yung mga nangyayari sa inyo, ang Diyos ang bahala na umayos, kumilos sa buhay niyo at sa pagkatao niyo. Amen? Pwede pong magsitayo tayong lahat. Ako po yung mananalangin. Sundan niyo po ako sa aking panalangin. Kung meron man po sa atin na gustong tanggapin ng Panginoon sa kanyang buhay, hindi po ito yung panalangin ko ang importante. Ikaw, kinakatok ka ng Panginoon sa puso mo, kapatid. Baka matagal ka nang may ginagawa at may sinasabi ang Panginoon na talikuran mo na yan. Magkaroon ka ng relasyon sa akin. Mananalangin po ako. Sundan niyo po ako sa panalangin. Pikit po natin ang ating mga mata. Taas po natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsuko sa Kanya. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita na aking narinig. Totoo, Panginoon, na marami akong nagawang kasalanan na hindi ko kayang baguhin ang aking pagkatao. Ang dumi ko sa inyong harapan, Panginoon. Kaya nga po lumalapit ako sa inyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Tinatalikuran ko ang dati kong pagkatao at lumalapit ako sa inyo sapagkat nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Panginoong Jesucristo, salamat po. Kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ako maligtas. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Pumasok po kayo sa aking buhay. Maghari kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ako'y may personal na relasyon na sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ako na lamang